ba ang kamatayan? Bakit nga ba may kamatayan? Paano natin paghahandaan ang kamatayan? Meron bang solusyon dito? Ang study na ito ay galing sa material ni Pastor Noel Espinosa na talakayan sa Biblia, Bible Study Outlines ng sari-saring paksa para sa pag-eebanghelyo. At ang pag-aaralan ngayon ay tungkol sa kamatayan. Diyos Ama, lumalapit kami sa inyo dahil ikaw ang Diyos ng buhay. You are the Creator. You began all existence. Sa inyo po galing ang realidad, sa inyo galing ang hininga, sa inyo galing ang tibok ng bawat puso. Mahiling kami, naturuan nyo kami. Galing sa banal mong salita, galing sa nakalimbag na kasulatan na katotohanan tungkol sa kamatayan. Nahiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yung paggunita sa mga namayapa ay mabuti ang klase ng kaugalian, pero dapat nating tanggihan, dapat nating i-reject yung mga pamahiin, mga superstitious beliefs na nakapalibot doon sa pag-alala sa mga namayapa. Pwedeng magandang klase yan ng tradition, remembering God's goodness to the person, remembering the grace of life that was given to him, ipagpasalamat sa Diyos na nakasama yung tao na yun dito sa mundong to. Maganda yan, pero dapat nating tanggihan yung mga alam nating superstitions na pwedeng pa siyang kausapin ng diretso, nung naririnig ka niya, nung namayapa, o kaya naman ay tayong mga buhay, meron tayong kapangyarihan para gabayan sila sa patutunguhan nila, o kaya naman yung mga namayapa ay nagpaparamdam. Ayan yung mga superstitions na dapat nating iwasan. Ang magandang paalala ng pag-alala sa mga namayapa ay yung tamang pananaw dito, paano ko dapat isipin yung kamatayan, ano yung katotohanan at esensya regarding death. Ang tinuturo ng Bible tungkol sa kamatayan ay ganito: ang Diyos ang nagkaloob, nagsustento, at nagwawakas ng buhay ng tao sa mundo. God is the giver, sustainer, and the one who will end life on earth. Sa Kanya nagsimula, sa Kanya nagpapatuloy, sa Kanya rin natatapos. It's His prerogative. Job chapter 12 verse 10, I quote, nasa Kanyang kamay ang buhay ng bawat nilikha at ang hininga ng lahat ng tao. End quote. Kaya yung mahabang buhay, sineselebrate yan bilang pagpapaala. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kapag nagkakaroon ng extensions ng buhay, mga birthday celebrations. Magandang kaugalian yan dahil inaalala natin na ang Diyos yung nagbigay ng panibagong taon doon sa celebrant. Deuteronomy chapter 6 verse 2, Psalm 91 verse 16. Kaya naman yung mga maagang namatay ng bata pa, namatay ng teenager, namatay ng young adult, may mga namamatay nga ng nasa 40s, pero tinuturing niya ang kapighatian. Bakit? Kahit nasa fallen world na tayo, iniisip pa rin natin at tinuturing pa rin natin ng isang tao, dapat nang maabot yung old age. Dapat nang maabot yung old age bago siya pumanaw. Yan yung pagturing natin bilang natural. Kaya pag may mga maaagang namamatay, we are full of grief. Ang tugon natin doon ay sayang. Sayang. Pero ang kamatayan, tandaan natin, ay pangkalahatan at hindi ito matatakasan. Kaya naman yung pinakamabuting response, the appropriate reaction is to be prepared for death. Saan kayo huling nakakita ng title ng libro na How to Die? A guide on preparation on dying. Di ba napakadalang, napaka-rare ng ganitong mga klase ng paksa. Kailan kayo nakakita ng isang conference, ng isang seminar
At ang nakalagay ang topic ng seminar ay how to die, paano maghanda sa kamatayan. Pero yan ang dapat natin gawin. That's the most appropriate response to prepare ourselves in facing death. Kaya maling klase ng tugon na huwag alalahanin yung kamatayan o kaya naman maging balisa sa kamatayan, no? No, may mga tao na ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang pag-isipan anything about death. May mga ganyang nagkikwentuhan yung mga magkakaibigan at kapag nailagay na sa table, naging topic ng discussion ay yung kamatayan, may mga mangilan-ngilan na magsasabi na change topic tayo. Ayaw nila. May mga nagsasabi naman na kung oras mo na, oras mo na. Ibig sabihin yan ay tinatakasan yung diskusyon tungkol sa kamatayan. Ayaw nila na pag-isipan nito. There is a fear. There is this disposition of being afraid to tackle this hard and serious and sobering fact. Mahirap yan na ipagsapalaran natin yung walang hanggan natin dahil ayaw nating pag-usapan yung kamatayan. Hindi pwedeng maging tiyak ang isang tao na ayaw isipin ang kamatayan. Hindi siya pwedeng magkaroon ng assurance after death kung dito sa buhay na to ay hindi niya yan dinideal. Yan ay kapuspusan ng kamangmangan. Kabilang banda, meron naman na sobrang pag-aalala, no? Talagang palaging iniisip na mamamatay na siya. Palaging iniisip na abang sa pagkamatay niya. Tama lang naman talaga na maging maingat. That is proper to be careful in taking care of your life. Pero hindi tama ang pagkaligalig. Matthew chapter 6 verse 25. At paano ano yung angkop na pag-aalala? Angkop na pag-alala rather at paghahanda sa kamatayan. Una, na sa kamatayan, alalahanin natin na may mga iiwanan tayo at meron tayong patutunguhan. Dalawa yan. Sa usapin ng kamatayan, paghahanda sa kamatayan, alalahanin natin meron tayong iiwanan at meron tayong pupuntahan. Kaya kailangan magkaroon tayo ng paghahanda para sa mga maiiwan natin. Sa Acts chapter 13 verse 36, I quote, "For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers, and saw corruption." End quote. Maganda yung nilatag dito sa Book of Acts na binanggit na si David daw, bago siya mamatay, he already served his purpose. Habang nabubuhay siya dito sa mundo, nagawa niya yung dahilan kung bakit siya nabubuhay. He already served his generation. May kanya-kanya tayong generation. And now, if you are hearing this study, you are in this generation. Meron kang dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon. At ang tinuturo dito ng mga scriptures, tinuturo dito ng Diyos, na dapat maging tapat tayo sa pananagutan natin. We are accountable sa purpose natin sa ating sariling generation. At dapat din alalahanin natin yung mga relasyon natin na maiiwanan. Dapat sa usapin ng kamatayan, alalahanin natin palagi yung mga nakapalibot sa atin ng mga relasyon, ang pamilya natin, ang mga kasama natin sa iglesia, ang mga kaibigan natin. Yan ang mga dapat natin alalahanin. Diyan nagkamali si King Hezekiah. I-extend ng Diyos yung buhay niya, pero ang prophecy sa kanya, magdurusa, ay yung mga anak niya. At sabi ni King Hezekiah sa Old Testament, okay lang kasi there will be peace and prosperity in my lifetime. Mali. Makasariling klase ng pag-iisip na nasa isip nitong hari na ito. Ayos lang kung ang buhay niya ay maging mapayapa kahit nang maiiwanan niya
nasa lineage niya ay magdurusa. Hindi ganyan. Dapat alalahanin natin yung mga maiiwan natin bago tayo mamatay. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero, kailangan nating paghandaan kung yung mga maiiwan natin, pero dapat rin nating lalong paghandaan yung patutunguhan natin. Dalawa lang naman yung patutunguhan ng tao sa piling ng Diyos para sa mga matuwid at sa pagkahiwalay sa kasiyahan ng Diyos para sa mga hindi matuwid. Dalawa lang yan. Kailangan maging tiyak ka habang buhay ka pa kung saan ka pupunta. Sigurado ka ba na makakasama mo ang Diyos sa kasiyahan sa walang hanggan? Ang nag-iisang paraan para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos ay walang iba kung hindi ang katwiran ni Hesukristo. It is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Alam natin ang pagkakasala natin. Kaya't may kamatayan dahil sa kasalanan. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. There is death because there is sin. James chapter 1 verse 15. Kapag ipinanganak na yung yung kasalanan, ang kahantungan nito ay kamatayan. Kaya ang tanging tugon sa kamatayan ay siya ring tugon sa kasalanan. Ang tanging tugon sa kamatayan ay siya ring tugon sa kasalanan. It is none other than the Lord Jesus Christ. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, nabuhay, namatay, inilibing at na buhay na muli para bayaran, maging kahalili, maging substitute sa mga mananampalataya sa Kanya at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Yan ang mabuting balita. Walang handang mamatay na totoo kung hindi sila na may tamang ugnayan kay Jesus. Sila na nakapaloob na sa tipan ng biyaya. They who have entered the kingdom of God through the door. Jesus Christ. Si Jesus lang naman yung namatay at nag-iisang bumangon mula sa mga patay na meron ng maluwalhating katawan, na meron ng bagong buhay at yun ang daranasin ng mga nananampalataya sa Kanya. You cannot say that you are prepared for death if you do not have the one who rose from the grave, the Lord Jesus Christ. Ang ultimong sagot sa pagkabuhay na muli ay si Hesukristo. Unang Korinto 15:51. Sino ang handang mamatay? Sila na mga nakay Hesukristo. Sino ang may tamang disposisyon? Sila na may pakikiniig kay Hesukristo. Kaya halina, magsisi ka sa mga kasalanan mo at halina, manalig ka sa Kristong ito. Ama namin, maraming salamat po dahil pinadala mo ang bugtong mong anak. Siya ay nabuhay, siya ay namatay, pero hindi siya nanatili sa libingan. Siya ay bumangon sa hukay, nagkaroon ng resurreksyon, at lahat ng mananalig sa Kanya ay magiging katulad niya, babangon rin sa hukay, matatalo rin ang kamatayan, magagapi rin ang pagdurusa, at sila ay magiging handa sa kamatayan. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon, si Hesukristo. Amen.